pumunta naman ho tayo muna kay Bungo. Ito yung kay Bungguho no? Oh, ha? Oh, ha? Kabado pa ba tong si Bungo, mga kababayan? Dapat hindi na, Bungo. No, parang nagdo-double time pa ho eh. Alam nyo, mga boss chief amo, sir, si Bungo, napapansin ko, kasi kapag ka dumadaan ako dyan, no, bandang Antipolo, bandang Marikina, nakikita ko mga tarpaulin ni Bungo. No? Sa sobrang dami ho ng tarpaulin ni Bungo, mga bossing, aba, yung magbabasa ho ng tarpaulin niya, kada poste, baka mabunggo pa ho. Piruin mo ba naman, dadaan ka dito sa kalsada na to, may ilang poste, kung may 8 poste, nakikita mo, bungo, 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 bungo. At ang layo pa ho ng eleksyon nun ha. Year 2024 pa ho, mga kababayan, meron na mga tarpaulin si Bungo. No? Na alam naman ho natin, para safe, ang nilalagay nila, ingat po kayo. O yeah. Pero alam naman po natin, wag na tayo maglokohan mga boss. Alam mo natin na ang dahilan nun, para hindi makakalimutan si Bungo, mga bossing. No? Meron pang palugaw yan eh. Oh. Dinaig nung palugaw ni Bungo, yung Duterte's Kitchen. Bakit ho? Yung palugaw ni Bungo, may improvise pa po na sidecar. Ha? May improvise pa hong sidecar, mga kababayan. Para daw po hindi magutom ang kapwa natin, Pilipino. Lenny, nung si dating Vice Presidente Lenny Robredo ang nagpalugaw-lugaw, talaga namang inano natin. 'Di ba? Yung mga reaction natin pinagtawanan natin. Pero mga DDS po, number 1 na nagtatawa din ho, kay dating Vice Presidente Lenny Robredo do sa palugaw-lugaw. Ito din palang si Bungo, ang estilo din pala lugaw. Oh, bakit hindi ngayon mapagtawanan ng mga DDS, mga bossing? Oh, di ho ba? Dinaigo ng palugaw ni Bungo yung sa Duterte's Kitchen. Bakit, mga kababayan? Yung sa Duterte's Kitchen, yung lugaw ho nila, mga boss, nakapatong lang sa monoblock. O di ho ba? Higit na mas maayos yung palugaw ni Bungo kaysa doon sa Duterte's Kitchen. Yung kay Duterte's Kitchen ho, mga bossing, kahit nasaan, sige, ipatong mo na lang dyan. Papilahin mo yung mga tao. Okay na yan. Basta masabi, may pinamigay tayong lugaw. Kumbaga, mga bossing, sa madaling salita po, hindi bukal sa puso. Basta nasabi natin na yung proyekto natin na Duterte's Kitchen nangyari. Okay na yun. Kahit na wala sa ayos. Kumpara mo naman po doon sa walang gutom ng First Lady, mga bossing. Ang layo ho. Yung sa walang gutom ng First Lady, ay nako, kakain ka at hihigop ka ng napakainit na sabaw ng tinola, kumpleto rekado, pati ho mga gulay nito. Papaya, di ho ba? Masustansya ho, malunggay, daon sili, manok. Hindi kagaya nung sa Duterte's Kitchen at doon sa palugaw ni Bungo, mga bossing, panay ho kanin yata yan eh. Para mas tipid nga naman. Di ho ba? Basahin natin tong napansin po ng Pilipinas Today. Bungo, nagdo-double time. Actually, dati ko pa napansin ho yan. Last year ko pa ho napansin yan. 2024 pa ho, mga kababayan. No? Dahil nga, nung panahon ng 2024, hindi masyadong naririnig yung pangalan Bungo. Pero eto, si Bungo, nasa top 5 kung hindi ako nagkakamali. Nasa top 5 po si Bungo, pero si Bato de la Rosa, ay wala. Mukhang wala, humihina na po ang pag-asa ng Bato de la Rosa na makapasok o makabalik pa po sa Senado. Kaya nga ang sabi ni Bato de la Rosa, mukhang ramdam niya na walang patutunguhan yung kanya kandidatura sa ngayon pong 2025. Magtatanim na lang daw po siya ng kamote sa Davao. Baka yan ang mas bagay. Ano po? Agawan mo pa si dating Senador Kiko Pangilinan, no? Na maging yung lagi pong mga nagtatanim, yung mga ipinapakita.
Napansin po ng Pilipinas Today, mga kababayan, ito pong si Bongo na nagdo-double time. Viral ang video na ibinahagi ng Facebook page ng Voice of Millennial sa social media kung saan makikita na tila nagdo-double time si Senator Christopher Bongo bagamat hindi nagsisimula, no, ang campaign period para sa mga tatakbo sa May 2025. Naninigurado na ho, mga bossing. Baka yung top 5 niya mawala pa ho. Baka yung top 5 niya o yung pagkakaposisyon niya ng pang-5, pang-4 maglaho pa ho, mga kababayan. Kaya eto, ano ba yan? Vote buying, Bongo? Hindi, wag naman kayong gano'n, no? Hindi kasi naman, mga bossing, Chief, Amo, Sir, kayo dyan sa comment section, sige, sabihin ninyo, ano po ang napapansin nyo doon sa sinabi ng ating Vice Presidente? Ang sabi ng Vice Presidente, ang pamimigay ng ayuda, AIX, tupad, ano pa, AKAP, basta nagbibigay ka ng tulong, ay itinatago ngayon. Hindi, ulitin ko ha. Ang vote buying ay itinatago sa pangalang AIX, AKAP, tupad, at kung ano-ano pang pagtulong. Ayan. Ano, baka wag nyo kaming sisihin kung maisip namin na ano ba yan, Boss Bongo? No? Vote buying ba yan? Nagtatanong lang kami. Kasi po, base doon sa sinabi ng Vice Presidente, maiisip namin na vote buying yan. Kaya hindi nyo din kami pwedeng sisihin. Di po ba, mga kababayan? Galing po sa kampo ninyo yun eh. Galing po sa pangalawang pinakamataas na posisyon sa Pilipinas. Ang nagsabi nun, mapapaisip kami, naku, baka yung ginagawa din ni Bongo, yung papunta-punta sa kalye at pamimigay at pagbibigay ng mga tulong at ayuda, vote buying din. Ang mahirap po kasi dito sa mga ito, mga bossing, ang mahirap po dito sa mga ito, mga kababayan, pag sila ho ang gumagawa, mabuting tao sila para sa kanila. Pero kapag ho, no, yung mga hindi nila kaalyado ang gumagawa, sasabihan po nila, vote buying ang ginagawa niyan. Bumibili ng boto yan. Naghahanda yung mga yan para sa darating na eleksyon. Para maging, ano tawag dyan? Para maging utang na loob ng taong bayan sa kanila at maalala sila pagdating ng eleksyon. Yan po, mga kababayan, ang estilo ho nila. Pero, sa panahon ho ngayon, naku, hindi na ho umuubre. Bakit ho? Pansin ng mamamayang Pilipino, yung estilo nila ng pamumulitika na lang ho, mga bossing. No? Na kapag ka nga ho, sila ang gumagawa, mabait. Pero kapag ka ho hindi nila kaalyado, wala. Vote buying ang ginagawa. May sariling interest. Hindi galing sa puso yung pamimigay ng tulong. Ganyan ho, mga bossing. Kaya yung kanilang mga kandidatura, bukod kay Bongo, sila Bato, di ba? Daus-dus ho, pababa yung kanilang mga kandidatura, mga bossing. Wala tayong magagawa dyan. Matatalino na ho ang sambayan ng Pilipino ngayon. Halata na po kung namumulitika na lang kayo o hindi. Di ba? Alangan namang ihinto yung AKAP, AIX, tupad. Yung AKAP, masyado nilang ini-issue. Samantalang ho, mga kababayan, napakalaking tulong po yan doon sa ating mga kababayan na nagtatrabaho naman po, subalit yung kinikita kapos. Sila din po parte ng mga nagbabayad o nagbibigay o kinakaltasan ng buwis. No? Kada po sila ay susweldo. Sila pa po ba yung pagdadamutan? Tama nga naman ho, di ba? Dapat lang ho na isa sila sa priority na suportahan. Sila mismo yung nagbabayad ng tax. Tapos sasabihin nyo, wag na. Tapos sasabihin nyo, yung pagbibigay sa kanila ng tulong, vote buying. Di ho ba, mga bossing?